ng Downy. Downy Rock Darab Bango-Bango. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Rexidol Forte. Mas paspas banat sa upat. Magandang araw, narito ang balita sa oras sa ito. Uusad na sa House Plenary ang usapin ng pag-abolish sa travel tax. Matapos aprubahan na ng House Appropriations Committee, ang panukala kasama narito ang pagtiyak na may ipapalit na pondo sa mga ahensyang maapektuhan ng pagtanggal sa travel tax. Umaasa naman si House Majority Leader Sandro Marcos, pangunahing may akda ng panukala na agad mapapasa sa ikalawa at ikatlong pagbasa ang panukala bago ang recess ng Kamara. Matatandaan na una na ring nakapasa sa House Committee on Tourism sa pamumuno ni Romblon Representative Eliandro Jesus Madrona at House Committee on Ways and Means sa pamumuno naman ni Marikina City Representative Miro Kimbo ang consolidated bill para sa panukala. At yan ang balita sa oras na ito. Ako si Rufa Mokalid. Ang balitang yan ay hatid sa inyo ng Skelan. Enjoy ang kinabuhi kon mobabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para agay, hiyang pa sa heart o sa bulsa. Ang balitang yan ay hatid sa inyo ng Tide. Dapat malinis, dapat Tide. Ang balitang yan ay hatid sa inyo ng Tanduay Rum 5 years celebrating 170 years of rum excellence. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Ang balitang yan ay hatid sa inyo ng Newzep. Newzep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Ang balitang yan ay hatid sa inyo ng Downy. Downy Rock Darab Bango-Bango. Ang balitang yan ay hatid sa inyo ng Rexidol Forte. Mas paspas banat sa upat. Radyo Bida 882 Kaibigan totoo Bida ka rito Radyo Bida ng Notre Dame Broadcasting Corporation. Bida ka rito Bida ka rito. Ang mga pananaw at opinyon na ipinapahayag ng mga tagapagsalita at mga panauhin sa programang ito ay hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon ng himpilang ito. Para sa pinakabago at makabuluhang impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development, narito na ang programang MHS Delivers. Hatid ng inyong mga tagapaglingkod na information officers na sina Salembay Abdullah at Juwayriya bin Emran Muhammad kasama si Hamsari Pala. MHS Delivers, sumasahin papawid upang maiparating sa inyo ang mga dapat ninyong malaman ukol sa mga serbisyong pabahay, regulasyon at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminodin Dibara at sa liderato ni BARM Chief Minister Abdul Rauf A. Makakuwa. MHS Delivers. MHS Delivers. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Glory be to you, Allah subhanahu wa ta'ala. We have no knowledge except what you have taught us. Verily it is you, the all-knower, the all-wise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isa hong napakaganda, mapagpala at makatahanang umaga ho sa ating lahat. And welcome once again sa ating programang MHS Delivers. Ito ang programa sa radyo na hatid sa inyo ng Ministry of Human Settlements and Development o MHSD, ang tinaguriang housing arm ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o ng BARM. At syempre, ngayong araw na ito ay Huwebes at tuwing ganitong araw tayo ho ay nagkatagpo-tagpo at nagkakausap sa Himpapawid para sa ating isang oras na programa na wala hong hiling kung hindi maipatid sa inyo ang pinakabago at pinakamakabuluhang impormasyon at mga updates mula ho sa Ministry of Human Settlements and Development. Ngayon ay 12 sa buwan ng Marso taong 2026 at 22 sa buwan ng Ramadan, 1447 sa ating Hijri calendar. Pangilang araw na ngayon, may sasagutin ng ating mga kabalay. At ito na ho ang ating 263rd episode ng ating programang MHS Delivers. At of course, tayo ho ay live na napakikinggan via DXMS Radyo Bida 882 kHz sa inyong mga pihitan. At live din ho tayo sa ating official Facebook page
Yan ay ang Ministry of Human Settlements and Development, BARM. Yan. Kung kayo po ay hindi pa nakakapag-follow o nakakapag-like ng ating page, kayo po ay aming inimbitahan. At syempre, ang ating website ay napaka-aktibo rin. Yan ay ang mhsd.bangsamoro.gov.ph. Lahat po ng mga impormasyong nais niyong malaman mula sa MHSD, inyong ma-access through our website, our YouTube channel which is MHSD BARM, our Facebook account MHSD BARM, and our Facebook page Ministry of Human Settlements and Development, BARM. At ngayong araw na ito, tayo ho ay sinasamahan pa rin ng ating napaka-busy mga kabalay at kapwa homecaster para ho matulungan tayong ibigay sa inyo ang kumpletong impormasyon na kailangan nyo malaman mula sa MHSD para sa episode natin ngayong araw na ito. Mula sa ating kanan, aking kanan pala, nariyan ang aking kabalay, ang ating kabalay at kapwa homecaster na si Ria, na mabati na ho sa inyo. Kabalay na Ria, good morning, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At isang magandang makatahanang umaga po sa ating lahat, sa mga nakikinig ng radyo at nanonood ng live stream. Ako po ang inyong lingkod Bangsamoro, Joy Ria bint Emrad Muhammad, at ngayong araw ay ang pang 22 ng Ramadan. Wow. Ay isang mapatuwa lang na gawin is i-plus 10 mo lang yung March natin kasi exactly nag-start tayo sa ang March, nag-start siya ng pang-10 natin ng Ramadan. Oh. So if today is 12, It's 22. you add 10. Kaya So ang pag-moon sighting natin is 19, inshallah, kasi ng pang-29th natin na pag-aayuno. Ako tuwing inaalala ko pa ilang araw na, binibilang ko pa yung mula 19. 1, 2, 3, so 22. Yes. The 22nd, at nag-start na rin po ang ating tahajjud, di ba? Yes. Panahon na para bang Tuwing last 10 days of ang Laylatul Ramadan. Qadr. Masya Allah. Yan ang pinagtutuunan natin ng pansin at ng ating oras, panahon, and efforts para ho kahit na paano makakuha tayo ng maraming blessings ngayong buwan ng Ramadan. At yan ho, ang pagbati at pagsagot ng ating kabalay na si Ria mula sa bandang kanan. And from her side, let us now proceed to our left side. Nariyan naman ang ating kabalay na si Hamsi. Nababati na sa inyo, kabalay na Hamsi. Good morning, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, Ma'am Salit, kabalay na Ria, at makatahalang umaga pa rin po sa ating mga kabalay. Patuloy pa yung tumatangkilik sa ating programang MHS Delivers, at Ramadan Mubarak po sa ating mga kabalay din. At isang oras na naman po tayo magsasama-sama para sa mga makabuluhang talakayan at mga bagong kaganapan ng ating ministeryo. At ako po na yung lingkod Bangsamoro Saripala. Yes, that's right. At yan ang pagbati naman mula sa ating kabalay na si Hamsi. Tama ho yan, magtatagal ng isang oras ang ating programa at hitik na hitik pa rin sa mga bahagi nito na talaga pong punong-puno ng impormasyon. Ayan. At syempre, hindi nawawala sa ating listahan ang ating MHS Discusses ng ating programang MHS Delivers, kung saan ito po ang talakayan portion ng ating programa. At ngayong araw na ito, ang mga kapiling natin ay pakikilala sa atin para ho makabati na muna siya bago ang iba pang mga bahagi ng ating programa. Kabalay na Ria, sino ba ang ating kapiling ngayon para sa ating MHS Discusses? Yes, ang kasama natin para sa topic kong mining regulations in the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ay ang Engineer 3 ng Ministry of Environment, Natural Resources and Energy. Walang iba kundi si Engineer Jamil G. Matano. Welcome po, sir. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam po sa lahat ng tagapakinig ng MHS Delivers. Binabati ko rin po yung ating pamunuan sa MENRE, si Minister Ahmad Brahim, at sa aming Director po sa Mines and Geoscience Services, Director Rafael Alrema po. Okay. Thank you so much for saying yes to us sa ating invitation po sa MENRE na maging guest speaker natin, resource speaker natin para sa ating topic ngayon
Sabi nga ni Kabalay Naria, mining regulations in the BARM. Mahalagang malaman natin ito dahil may mga kababayan tayo na aktibo rin involved dito sa industriyang ito. Yes. At syempre, mas mahalagang malaman natin kung paano nga ba ito tumatakbo dito sa ating rehiyon. Ano ang mga benefits ito ng Kabalay Naria at ano yung mga challenges. Fun fact, nag-establish tayo ng mga Darussalam villages ang ating mga communities of peace, yung mga resettlement housing projects natin. Ang isa sa mga pinapagawa natin sa kanila is ano ang mga industriya na gusto nilang kumbaga puntahan or yun na anong livelihood ang gusto nilang tahakin. So ano ang bagay sa lugar na yun? So kung nasa tabing dagat sila, most likely fishing. Kung maraming fertile land ang nakapaligid, most likely agriculture. Pero kung nasa bulubundukin sila or sa mga mining rich locations, baka nais nilang magpasok sa mining na industry at isa ito sa mga kung posible, lalo na mayaman din ang BARM sa mga natin, resources natin. Yes, narasim, malaman natin yan sa ating resource speaker mamaya sa ating MHS discussions. Inshallah, Kabalay Naria, sir, babalikan namin kayo sa ating talakayan portion ng ating programang MHS Delivers. Pagkaraan lamang yan ng ating balitaan, ng ating IPH at ang ating HSF for this episode, which is the 263rd episode ng ating programang MHS Delivers. At magbabalik tayo para sa ating balitaan pagkaraan lamang ng ating napakahalagang paalala patungkol ho ito sa ating affordable housing program sa MHSD, ang ating 9 requirements. Please take it away, Kabalay na Almansor at Kabalay na Datinohaz. Nais niyo bang magsimula ng bagong buhay sa bagong tahanan? Lumipat sa bagong struktura at bagong komunidad? Empleyado ba kayo ng kumpanya, opisina o may matatag na hanap buhay? Narito na ang Ministry of Human Settlements and Development sa pangunguna ni Minister Attorney Hamid Aminuddin D. Bara at sa suporta ni Chief Minister Abdul Rauf Sami Gambar makakuha ang proyektong Economic Housing Loan katulad ng mga struktura sa Phase 1 at 3 sa may Barangay Kapiton, Dato Odin Sinsuat, kasama ang Phase 2 sa Barangay Samba, Dato Odin Sinsuat. Layunin ng ministry pagpatuloy ang mga proyekto sa Cotabato City, Special Geographic Areas, Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur, pati na rin sa island provinces ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Narito ang 9 na requirements na kailangan ipasa para mag-avail ng housing loan. Una, filled out housing loan application form. Pangalawa, Certificate of Employment and Compensation notarized. Pangatlo, kung may asawa, kailangan magpasa ng marriage contract. Kung hiwalay sa asawa, kailangan magpasa ng separation papers. Kung balo naman, kailangan magpasa ng death certificate of spouse. Pang-apat, payroll o payslip. Panlima, proof of billing. Pang-anim, 2 piraso ng 1x1 ID picture. Pang-pito, photocopies ng 2 valid IDs with 3 specimen signature. Kung may asawa, 2 kopya ng IDs na may 3 signatures bawat kopya. Pang-walo, authorization letter na nagpapahintulot sa Pag-ibig Fund na imbestigahan ang beneficiary. At ang huli, pang-siyam, membership status verification slip. Para magpasa ng mga requirements o para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development, BARM Facebook page, o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. MHS delivers. Yes, MHS Delivers. At yan ho ang ating napakahalagang paalala patungkol ho sa ating affordable housing program sa MHSD kung saan tinatawag po ito ang Salam Homes. At yan po ay nasa may Barangay Samba, Dato Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte. Yan ang ating Phase 2. At ang ating Phase 1 ay nariyan po sa Barangay Kapiton, Dato Odin Sinsuat din. Pati ang ating Phase 3 ng ating housing loan, yes, units. At para ho mas maintindihan natin, Kabalay na Hamsi, ano na naman ang ibig sabihin ng salam sa ating Salam Homes? Nakahanda ka na bang sagutin? Sige.
Yes, Ma'am Sally. Last episode. Yes, so sustainable, affordable, livable, accessible, and modern homes. Yan, para mas maintindihan natin kung saan ang galing ang acronym na SALAM. Yan ang ibig sabihin yan. Yan ang description ng ating mga komunidad na atin pong ini-establish sa iba't bang bahagi ng ating rehiyong Bangsamoro. At dahil dyan, tayo ho ay magikinig na sa ating mga balita ngayong araw na ito para sa ating ika-263rd episode ng ating programang MHS Delivers for March 12, 2026 and the 22nd of Ramadan, 1447. Ang ating headlines ngayong araw. MHSD mas pinaigting ang pagpaplano at pagbabudget para sa FY 2027. Piling mga kababaihan mula sa MHSD aktibong nakibahagi sa pagsisimula ng 2026 National Women's Month celebration sa BARM. Sa detalye ng ating unang balita, MHSD mas pinaigting ang pagpaplano at pagbabudget para sa FY 2027. Narito si Kabalay na Ria. Ang Ministry of Human Settlements and Development, MHSD, ang housing arm ng BARM, ay pinalakas ang kanilang mga proseso sa pagpaplano, pagbabudget at paghahanda para sa mga programa at inisyatiba ng ministry para sa fiscal year o FY 2027 noong 3 hanggang 5 ng Marso 2026 sa Surya Hall, Alnor, Cotabato City. Binuksan ang aktibidad sa pamamagitan ng mensahe mula kay Officer in Charge at Deputy Minister Aldin H. Asiri na nagbigay diin sa kahalagaan ng aktibidad upang maiayon na ang mga programa ng ministry sa pangangailangan ng mga komunidad ng Bangsamoro. Isa itong patunay ng inyong suporta at sumasalamin sa ating sama-samang pangako. Ang araw na ito ay hindi lamang isang pangkaraniwang okasyon. Ang sandaling ito ay mahalaga para sa ating lahat habang binubuo natin ang isang panukalang budget na epektibong tutugon sa mga pangangailangan ng mamamayang Bangsamoro, ani Asiri. Samantala, nagbigay ng inspirasyonal na mensahe si Bangsamoro Director General Esmael W. Ibrahim na binigyang diin ang kahalagaan ng pagtutulungan sa paghahanda ng panukalang budget ng ministry. Nagsusumite tayo ng isang panukalang budget para sa 2027 at ang panukalang ito ay maaaring magmula sa inyong mga rekomendasyon. Hindi tayo maaaring basta na lamang gumawa ng panukala nang hindi kinokonsulta ang bawat membro ng ministry. Napakahalaga ang inyong koordinasyon, mga mungkahi at pananaw diin ni Ibrahim. Sa unang araw, tampok ang mga presentasyon tungkol sa FY 2027 Bangsamoro Budget Call Overview na inilahad ni Attorney Rahma D. Sanglitan, CPA at Director 3 ng Bangsamoro Budget Office mula sa Ministry of Finance, Budget and Management. Sinundan ito ng summary of MHSD's budget performance for 2020 to 2025 na ipinresenta ni Yasir S. Mama, Chief ng Monitoring and Evaluation Division. Pinalakay rin ng MHSD Planning and Budgeting Guidelines and Strategic Alignment na ipinresenta ni John Anthony M. Ocumen, Head ng Internal Planning Section. Common Errors and Disallowances in Planning and Budgeting ni Jasmine M. Macarimbang, Head ng Accounting Section. At overview of MHSD's budget cycle ni Nasiba S. Pangka, Chief ng Administrative and Finance Division. Sa ikalawang araw, nakatuon ang mga talakayan sa Gender and Development o GAD, Planning and Budgeting Guidelines na pinangunahan ni Lyndon S. Enriquez, GAD Specialist 3, mula sa Bangsamoro Women Commission. Sinundan ito ng presentasyon tungkol sa Personnel Services Compliance and Staffing Validation na inilahad ni Tyrone Luis A. Agcambot, Head ng Human Resource Management Section. Nagsagawa rin ng mga workshop upang gabayan ng mga kalahok sa pagtukoy at pagbuo ng FY 2027 Priority Programs, Activities and Projects o PAPS
Pati na rin sa paghahanda ng Detailed Expenditures, Work and Financial Plan o WFP at Project Procurement Management Plan o PPMP. Sa huling araw, sinagawa ang reconciliation and cross-referencing of budget forms sa pangunguna ng Technical Working Group upang matiyak ang pagkakatugma at katumpakan ng mga isinumiteng dokumento. Sinundan ito ng presentation of ICT-related proposals na inilahad ni Salambay A. Abdullah, Chairperson ng Information and Communications Technology Committee, at presentation of infrastructure-related proposals ni Engineer Zainuddin A. Buisan, Chief ng Planning and Design Division. Ipinresenta rin ni Zuhaira U. Ibrahim, GAD Coordinator, ang GAD Plans and Budget na sinundan ng presentation ng iba pang mga panukalang budget. Aktibo rin nakilahok sa aktibidad ang mga pangunahing opisyal ng ministry, kabilang sina Salem C. Dimuna, Director 2 for Operations and Management Service, at Suharto S. Wahab, Director 2 for Technical and Regulatory Service. Dumalo rin ang mga provincial directors na sina Ibrahim M. Harudain ng MHSD Basilan, Engineer Sabturani U. Bakil ng MHSD Tawi-Tawi, Bay Maruds S. Ibrahim ng MHSD Maguindano del Norte, Noreden S. Abdullah ng MHSD Maguindano del Sur, Haamza A. Salik ng MHSD Special Geographic Area. Ang aktibidad ay inorganisa ng Internal Planning Section ng Ministry sa pangunguna ni Okimen sa pakikipagtulungan ng Administrative and Finance Division na pinamumunuan ni Pangka. Para sa mapayapang pamahay at maunlad na pamumuhay, ako pong yung lingkod Bangsamoro, Joy Ria Bintangran Muhammad, nag-uulat. Maraming salamat Kabalay na Ria sa detalye ng ating unang balita. Samantala, piling mga kababaihan mula sa MHSD aktibong nakibahagi sa pagsisimula ng 2026 National Women's Month Celebration sa BARM. Ilang kababaihan mula sa Ministry of Human Settlements and Development o MHSD, ang housing arm ng BARM, ang lumahok sa kick-off program ng 2026 National Women's Month Celebration na ginanap noong Marso 9 taong kasalukuyan sa KCC Convention Hall sa Cotabato City. Pinagtipon na nasabing kaganapan ang mga babaeng lider, opisyal ng pamahalaan at mga kinatawan mula sa iba't ibang ministries at ahensya sa rehiyon upang gunitain ang taunang pagkilala sa mga tagumpay at ambag ng kababaihan sa lipunan. Idinaos ang selebrasyon sa ilalim ng temang Lead Like the Babaylan sa Pilipinas, na nagbibigay diin sa kahalagahan ng partisipasyon at pamumuno ng kababaihan sa pagbuo ng mas matatag at inklusibong mga komunidad. Nagsilbi ang programa bilang isang plataporma upang higit na mapalakas ang kakayahan ng kababaihan sa rehiyon ng Bangsamoro at pagtibay ang ugnayan at pagtutulungan ng mga institusyon ng pamahalaan at iba't ibang stakeholders sa pagsusulong ng gender equality at kaunlaran. Sa pagbubukas ng programa, sinalubong ang mga kalahok ng mga mensahe na nagbibigay inspirasyon na nagbibigay diin sa mahalagang papel ng kababaihan sa pamamahala, pamumuno at pagpapaunlad ng komunidad. Binigyang diin ni Hadja Bainon Caron, Chairperson ng Bangsamoro Women Commission, ang pangangailangang patuloy na suportahan ang mga inisyatiba at nagtataguyod sa karapatan, kapakanan at pagpapalakas ng kakayahan ng kababaihan sa lahat ng sektor ng lipunan. Naghatid din ng espesyal na mensahe ang Vice Presidente ng Pilipinas, Honorable Sara Duterte. Sa kanyang mensahe, kinilala niya ang napakahalagang kontribusyon ng kababaihan sa nation building at ipinahayag ang matibay na suporta sa mga programang nagsusulong ng pamumuno ng kababaihan, kanilang proteksyon at pantay na oportunidad. Hinikayat din niya ang mga kababaihan na manatiling aktibong katuwang sa pagkamit ng inklusibong pag-unlad at napapanatiling kaunlaran para sa mga komunidad sa buong bansa.
Bahagi rin ng selebrasyon ang isang makabuluhang question and answer o Q&A segment kung saan naipakita ng mga kalahok ang kanilang kaalaman at pananaw tungkol sa women's empowerment, pamumuno at gender and development. Naging kinatawan ng MHSD sina Charani Pandi, Head ng Records Section, at Yomaira Sulaiman, Administrative Aid 5 mula sa Records Section, na kapwa nagwagi sa naturang aktibidad na nagdala ng karangalan at pagkilala sa ministry kasama ang iba pang kalahok mula sa MHSD. Sa pamamagitan ng aktibong pakikilahok sa selebrasyon, muling pinagtibay ng Ministry of Human Settlements and Development ang kanilang pangako na suportahan ang mga programa at inisyatiba na nagpapalakas sa kababaihan at kumikilala sa kanilang pahalagang papel sa pagbuo ng matatag, progresibo at inklusibong mga komunidad sa BARM. Ang delegasyon ng MHSD ay pinangunahan ni Zuhaira Ibrahim, RN, God Coordinator at Housing and Homesite Regulation Officer 4 ng MHSD Special Geographic Area. Para sa mapayapang pamamahay at maunlad na pamumuhay ng Bangsamoro, ang inyong lingkod sa Lembay, Abdullah nag-uulat. At sumayin nyo ang aming mga balita ngayong araw na ito para sa ating 263rd episode ng ating programang MHS Delivers. Again, today is March 12, 2026 and the 22nd of Ramadan, 1447. Magbabalik ho tayo para sa ating IPH, HSF at ang ating MHS discusses. Pagkaraan lamang ng ating maikli, subalit napakahalagang paalala patungkol ho sa ating resettlement housing program sa MHSD. Kabalay na Albanso at kabalay na Datunuhad, please take it away. Mga biktima ng hidwaan, kalamidad, kalamidad, mga internally displaced persons o IDPs, mujahideen at kanilang pamilya, at indigenous people, sila ang mga benepisyaryo ng resettlement housing projects na libreng makakabenepisyo mula sa Ministry of Human Settlements and Development sa ilalim ng Bangsamoro Appropriations Act 2021. Tututukan ng MHSD ang mga pangangailangan sa pabahay ng mga nangangailangan pero walang kaya sa ilalim ng pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara at sa suporta ni Chief Minister Abdul Rauf Sami Gambar A. Makakua. Narito ang Ministry of Human Settlements and Development para punan ang pangangailangan para sa mga bagong tahanan, para sa mga nawalan. Para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Cotabato City. Yes, MHS Delivers. Atin pa narinig ang ating musika para sa ating mga balita. Kabalay na Ria. Hindi pa rin papalitan. Ito na po siya. Okay, at dahil dyan, inihong napakinggan ang ating napakaikli subalit napakahalagang paalala patungkol sa ating resettlement housing program sa MHSD. Sa ngayon, nasa 5,701 housing units na ho ang ating ini-establish sa iba't bang bahagi ng ating rehiyong Bangsamoro. Mula ho yan sa ating mainland, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Lanao del Sur at Special Geographic Area. Hanggang sa ating island provinces, ang Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Maraming salamat sa ating Planning and Design Division sa paggawa ng ating mga disenyo ng ating bahay. At syempre, pag-monitor na rin ng ating construction itong mga housing units na ito. At syempre sa ating Housing and Human Settlement Division, HHSD, sa pangasiwa naman ng ating awarding ceremonies at yung pagpapalakas ng ating Homeowners Association in partnership with our provincial offices at ang ating PDCRD, no? Kabalay na Hamsit, Kabalay na Ria. Ang
Policy Development, Coordination and Regulation Division. At ngayon, atin ang tunghayan ng ating IPH. Ano nga ba ang baon ng ating mga kabalay at kapwa homecaster ngayon? Unahin natin ang ating trivia. Kabalay na Ria, ano ba ang iyong baon sa ngayon? Ibigay mo na yun sa amin. Alright, ang ating impormasyong pambahay at hanap buhay ngayong araw na ito ay dahil nasa huling linggo na po tayo ng ating pag-aayuno. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pero bago magtapos ang buwan ng Ramadan na ito, tanungin natin, nakabayad na ba ang lahat ng kanilang zakatul fitr? Ako, parang alam ko yan. So, para sa ating mga kabalay na Muslim na nag-aayuno, ang zakatul fitr ay isang obligadong kawang gawa para sa bawat Muslim, bata man o matanda, lalaki o babae, batay sa salaysay ni Abdullah ibn Umar na nagsabi na iniutos ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang zakatul fitr tuwing Ramadan. Dapat itong ibigay ng isang Muslim para sa kanyang sarili at para sa mga taong kanyang sinusuportahan. Ang orihinal na paraan ng pagbibigay nito ay mula sa pangunahing pagkain ng isang lugar. Sa Bangsamoro, ayon sa Bangsamoro Darul Ifta, ito ay bigas. Yes. At ang itinakdang dami ay isang gantang o humigit kumulang 2.5 kilo ng bigas. Yeah, that's right. Ayon sa Bangsamoro Darul Ifta, bagamat ang pangunahing tuntunin ay ibigay ito sa anyo ng pagkain, may ilang mga scholar tulad ni na Umar ibn Abdulaziz, Abu Hanifa, Al-Bukhari at Ibn Taymiyyah na nagpapahintulot na ibigay ito sa anyo ng pera kung mas makabubuti ito sa mga may hirap. Sa ganitong paraan, ang halaga ay babatay sa presyo ng 2.5 kilo ng bigas na karaniwang kinakain ng nagbibigay. Halimbawa, kung ang presyo ng bigas ay 50 pesos kada kilo, ang zakatul fitr ay 125 pesos. Kung 55 kada kilo, ito ay 137.50 at kung 60 kada kilo ay 150 pesos. At iba pa. That's right. Tungkol naman sa oras ng pagbibigay, maaari itong ibigay mula sa simula ng Ramadan. Ayon sa mga pananaw ng Shafi'i at Hanafi na mga scholar, mas mainam na ibigay ito 1 o 2 araw bago ang Idul Fitr. So, reminder, ang ating moon sighting ay nasa 19 next week. Inshallah. Next week na? Yes. Grabe. Huling linggo na tayo. Alhamdulillah. Ang bilis ng araw. So, kinakailangan maibigay ito bago ang Eid, bago ang prayer ng Eid. Nako, yes. Yan ang ingatan natin, no? Baka malate. So, hindi na siya zakatul fitr. Yes, Zakat na that's siya. right. Zakat lang siya na regular. Yes. So, ang zakatul fitr ay nagsisilbing paglilinis sa nag-aayuno mula sa mga pagkukulang habang nag-aayuno, pagbibigay ng pagkain sa mga mahihirap at pagpapalakas ng diwa ng pagkakaisa at kapatiran sa mga komunidad ng mga Muslim. Ang Allah ang higit na nakakaalam. At sa ating mga kabalay na nasa live stream ngayon, meron akong isend na links para sa official Facebook post ng BDI tungkol dito at ang kanilang Google Drive kung saan may kita ang kanilang religious guidelines. So kung hindi nyo po siya maklik, i-copy-paste nyo na lang siya sa inyong browsers. That's right. At yan po ang ating impormasyong pambahay at hanap buhay. Yan. Maraming salamat Kabalay na Ria sa iyong patrivia. Ngayong araw na ito, patungkol sa ating zakatul fitr. Ayan, yung binanggit natin kanina, which is rice nga ang ating staple food, no? Sa buong Pilipinas yun actually. Sabi nga nila, a meal without rice is not a meal. Diba? Hindi kompleto ang ating pagkain kapag walang kanin. At yun po ang basehan ng ating pagbibigay ng zakatul fitr. 2.5, no, Kabalay na Ria? Yes, 2.5 kilogram. Yes, that's right. O sige, ngayon naman pakinggan natin ang ating mula kay Kabalay na Ria. Salamat sa iyong napakahalagang trivia ngayong araw na ito, napaka-timely. Ngayon pakinggan naman natin ang tips ng ating kabalay na si Hamsi sa ating HSF. Ano naman kaya ang kanyang ipagaganda, no? Para sa ating kalusugan at kaligtasan, Kabalay na Hamsi. Yes, Ma'am Sally, at para po sa ating segmentong Health and Safety First, Best Health is Our Greatest Wealth. Ating pag-uusapan ngayong araw, sa ating segmentong Health and Safety First ngayong araw, ang mahalagang health awareness na ginugunita tuwing buwan ng Marso at ginugunita ngayong araw ang World
Kidney Day. Yes, Ma'am Sally, ang araw na ito ay paalala sa ating lahat na pangalagaan ng ating kalusugan, ating mga kidneys or bato. Bagamat maliit lamang ito, maliit lamang ang mga ito, napakalaki naman ang kanilang papel sa ating katawan dahil sila ang nagsasala ng dumi at toxins sa dugo, tumutulong sa pag-regulate ng blood pressure at nagpapanatili ng tamang balanse ng fluids sa ating mga katawan. Ngunit nakakalungkot at nakakabahala na balita, pabata na ng pabata ang mga nagkakaroon ng sakit sa bato. Totoo yan. Yes po. Kung dati ay kadalasang nakikita ito sa matatanda, ngayon ay mas maraming kabataan at maging mga youth, young adults ang nagkakaroon ng kidney problems. Ito ay maaaring dulot ng hindi malusog na pagkain, sobrang alat sa pagkain at kakulangan sa pag-inom ng tubig at lifestyle na kulang sa ehersisyo. Yes, dahil dito mahalagang mas maging maingat at talagaan natin ang ating mga kidney or health habang maaga pa. Narito mga ilang mahalagang tips upang mapanatiling malusog ang ating mga kidney or ating mga bato. Una, uminom ng sapat na tubig upang matulungan ng kidneys na malis ang toxins sa ating katawan. Pangalawa, kumain ng balanseng pagkain, lalo na ang prutas at gulay, napakalaking tulong ito sa ating katawan. Pangatlo, bawasan ng sobrang alat na pagkain dahil maaaring magdulot ito ng mas mataas na blood pressures or pressure na nakakasama sa ating kidney. Pangapat, mag-ehersisyo ng regular upang mapanatili ang tamang timbang at kalusugan sa ating katawan. Pickleball. Yes, at panglima, iwasan ng paninigarilyo at sobrang alak na maaaring makasira ng ating kidney function. Pang-anim, magpa-check up ng regular lalo na kung may diabetes or high blood pressure. Dahil mas maaga po nating malalaman at maaga po nating maagapan. At mga kabalay, ang kalusugan ng ating kidneys ay mahalaga upang mapanatiling malakas at aktibo sa ating pang-araw-araw na gawain. Sa simpleng pag-inom ng sapat na tubig, tamang pagkain at regular na check-up, malaki ang maitutulong nito upang mabawasan o maiwasan ang sakit sa bato. At yan po ang ating maikling segmentong Health and Safety First. Best health is our greatest wealth. Ako po nilingkod Bangsamoro Saripala. Ayan, ako, napaka-importante ng ating HSF ngayong araw na ito dahil napapansin natin ngayong these days, pabata ng pabata ang tawag dyan, dialysis. At walang symptoms ng diretso pag after nila magpa-check up diretso, stage 5 Totoo na yan. sila. Akala mo okay na okay ka. Yes, pero yun pala, Kala natin malusog tayo, malakas ang ating katawan. Totoo yan. Warning talaga sa atin ito, yung pag-inom ng tubig, 8 glasses, no? 8 glasses a day. Yung sinabi ni Kablain Hamsit during fasting, 2-4-2. Yes. 2 baso during iftar. 4 na baso in between iftar and suhur. At yung 2 baso sa suhur. Importante po yan. Huwag na hong uminom ng may kulay hanggat kaya natin. Pati sarili ko rin po, sasabihin ko. Dahil yung mga may kulay na yan, napakasarap inumin. Pero, ang epekto naman, napaka-epekto napakalaki ng epekto sa ating kalusugan. Ito mga inumin ito. Yung sweets na yan, yung mga maalat, iwasan na natin yan hanggat makakaya natin. Para hindi tayo mahirapan na magkasakit ng ganitong klaseng sakit. Magastos, nakakapagpahirap sa atin, ang dami pa nadadamay na kapamilya natin. Ayan. Maraming salamat, Kabalay na Hamsi. Ano nga yan? World Kidney Day? Yes, today po, Ma'am. Today yan. Today talaga. Today is March 12. World Kidney Day pala pag ganitong araw. Sige. Thank you so much. At dahil dyan, tayo ay papatuloy na sa ating MHS discussions kung saan pag-uusapan natin. Hindi masyado ito alam ng ating mga kababayang Bangsamoro. Itong ating usapin ngayong araw na ito, which is the mining regulations in the BARM. Ano nga ba yung mga ginagawang regulasyon ng MENRE dito sa ating tama ba ang Tagalog ko, pagmimina? Dito sa ating rehiyong Bangsamoro. At kapiling pa rin natin. Salamat. Tayo iniwan ng ating resource speaker ngayon sa ating episode 263. Nariyan pa rin si Sir Engineer Jamil Matanog. Sir, kamusta naman po kayo ngayong araw na ito? Good morning po. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. So far naman po, we're good naman po. Yes, okay. Parang naharangan ang aming Kabalay na Hamsi. Hindi ko siya makita ng itong camera. Okay, sige. Thank you so much, Kabalay na Hamsi. At sir, kamusta po ang ngayon, MENRE, sa mga panahon ngayon? Sa ngayon po kasi, sir, ma'am, medyo busy rin po kasi yung MENRE ngayon kasi marami tayong mga policies ngayon na ginagawa. Like yung sa amin, yung sa Bangsamoro Responsible Mining
code namin. Okay. Ginagawa pa rin po siya ngayon. Tapos meron na pong yung even yung sa other services namin, forestry code, and then forestry code. The latest yung under scoping yung ating environmental and natural resources code din po. Wow. So medyo marami pong ginagawa ngayon Hindi kayo busy, sir. under the leadership po of our minister po. That's right. Si Sir Ahmad Ibrahim. Ayan. And sir, meron ba kayong parang kasi sa amin sa MHSD, meron kaming Policy Development and Coordination and Regulation Division. Yes, meron din kayong ganoon or nakasento lang sa division ninyo yung mga ganitong paggawa ng mga polisiya? Sa Mendri po kasi binubuo po siya ng iba't ibang services. Services. Okay. Like po sa amin, kapag sinasabing about mining and geological activities, papalo po yun sa aming services, yung Mines and Geoscience Services. Yun. May iba naman po sa Forestry Management Services naman po, at iba't iba na po yun. So, doon sa service na ang gumagawa ng polisiya? Yes po, kanya-kanya po yun. Kanya-kanya, Opo. okay. So maganda kasi centralized sa mga yung yes po. mga trabaho ng bawat divisions or under the service na kinabibilangan nila. Okay? So sige, para malaman sir, mas malaman pa ng ating mga tagapakinig at taga-subaybay ng ating programa, ano nga ba itong MENRE? At ano ang inyong pinaka-importanting role na ginagampanan sa ating rehiyong Bangsamoro? Yes po. Yung sa MENRE po, yung Ministry of Environment, Natural Resources and Energy, ito po yung pangunahing ahensya po natin sa BARM, na kung saan ang itong ahensya po ito yung mandated po to protect yung ating environment, to properly utilize po yung natural resources natin sa BARM, and to find some alternative po yung resources po natin for the energy or any energy related topics po na sa Mandarin po yon. So far naman po sa amin po sa opisina namin sa Mines and Geoscience Services po. So tulad ng sinabi ko kanina, anything related sa mining activities and geological activities po, kasama po yun sa aming divisions. Okay. Ay sa aming services po. Sorry. Dati, Sir Jamil, no? Yes. Okay, baka magkamali ko ng pangalan ni Sir, no? Sir Jamil, dati ho, DNR, di ba? Department of Environment and Natural Resources. Tapos, in-add yung energy. No? Ano yung parang naging challenge nung na-add yung energy sa inyo? Wala namang gano'n, hindi kayo nahirapan na pinag-merge yung DNR at yung energy? Sa tingin ko naman po, parang hindi naman Okay po. naman. Okay naman po siya. Parang case ng MAFAR, no? Na merged yung agriculture, fisheries, and agrarian reform. Okay, so sige. Sir, we would like to know from you, meron ba mga nangyayaring mining activities sa ating rehiyon? Yes po, no. Marami po tayong mga mining activities na nangyayari. So, may mga notions po kasi tayo na kapag sinabing na mining activities, ito lang po yung gold, silver, copper, nickel. Totoo yan. So, in fact po, kasi yung definition natin ng mining is anything that we extract, nakakuha tayo ng economic benefits, is mining po. Example po, yung mga pagtatambak natin sa mga ating lupa, yung quarry, mining po rin po yun. Sand and gravel po natin, quarrying is part of sort of mining, and we are also the one who gives them the permit po sa MENRE. Okay, so far naman po dito sa atin, meron po tayong abundant ng nickel resource po natin sa may Tawi-Tawi. Wow. So meron po tayong tatlong nickel mining companies po doon ngayon. And then sa iba't ibang province natin, Maguindano del Sur, del Norte, yung ating sand and gravel. And then quarrying po. Yung pang-quarry na pantambak po natin. All of that po is, lahat po yun is mining po. Basta, kumukuha ka pa, nag-extract ka pa from the ground. Ayan ay kabisado. Kabili na ako sa ating mining activities na sinasabi natin. Ngayon ko nalaman, nakala ko pa mining, sir, gold lang, silver, diamond. Basta po mayroong extraction with economic benefits po. Mining po. May bibenta mo, kumikita ka from that activity. So there you go, mas lalong naiintindihan ng ating grupo ngayon at ang ating tagapakinig. Itong ibig sabihin ng ating sinasabing mining. So ito po sila napakahalaga, baka ng ating mga bawat nakabangsamoro na basta-basta lang mag-mining, no? Yes, baka pwedeng magbungkal ka lang dyan ng ating ground, kunin mo ito mga bagay na ito, ibenta mo, okay na. So paano nga ba ang ginagawa ng MENRE na regulation sa mining efforts dito po sa ating Bangsamoro region? Yes po, at first po kasi, no, una natin para malaman natin yung polisiya natin sa pagmimina, no.
una na po natin malaman na yung natural resources po kasi natin is pag-aari ng gobyerno po, hindi ito pag-aari ng sino man, ng private entity. It's pag-may-ari ng gobyerno as per our 1987 Constitution. Okay. So dahil dito nagkaroon tayo ng Philippine Mining Act noong 1995, yung RA Republic Act number 7342. Dahil ito rin po yung ginagamit natin kasi nationwide po ito rin po yung ginagamit natin na sa anchor policy din po sa atin sa Mendre. So kapag mayroong pong mag-apply po ng pagmimina, for example po, yung simpleng sand and gravel. Okay. Meron po tayo, inalign po natin yung ating procedure sa national government din po. Kung ano po yung mga requirements sa national government po, is yun po yung ginagamit natin sa national. Okay. Isang malagang highlights lang po nito is, since nga yung pagmimina is medyo pagmimina po kasi is temporary land use. So na-disturb natin yung kalupaan doon. So meron tayong ginagawa doon ng mga countermeasures po, for example, environmental protection. Yes. So isa po yung titingnan namin, environmental protection, na kung saan yung isang kumpanya po is meron pa tayong fund na ino-open with joint account po sa government, na yun po yung gagamitin natin kung just in case matapos na yung pagmimina, yun po yung gagamitin natin pang rehabilitate po. We will make sure na kahit mapapaano, mabalik natin doon sa early stage ng pagmimina. Totoo. And then aside from the environmental protection po, isa rin po sa kinukuhan po natin is yung social development po ng area. So we need kasi, sabi natin kasi dapat is yung policy po kasi, ay yung doctrine po kasi na susunod natin sa pagmimina is yung sustainable development. Yeah, na kung saan yung needs natin sa kasalukuyan is dapat hindi mapektuhan din yung mga needs sa future generation. Totoo. So we need to yung best practice na available technology sa pati pagmimina, na kung saan hindi ma-compromise yung ating environment and our communities din po. Yun, that's sustainable development, no? Kasi minsan, karamihan, no? May mga gumagawa ng mga ganito mga aktibidades na destructive na sa ating environment. Lalo na po yung mga illegal po na walang mga permits po. Doon po kami nahirapan. Nako, sir. Kasi yun po, doon po yung medyo challenging po natin. Totoo yan, sir. So, ang aking tanong ngayon, sir, kasi di ba, kunyari magpapabahay ka, mag-build ka ng house, siyempre kailangan ng embankment. Pagtambak, no, may mga regular suppliers tayo nito mga lupang itatambak natin. Yes. Sila ba, sir, ay may permit from the Menre? Itong mga ito, kunyari, dyan ba na sa may Sultan Kudarat? Yes po. Sa Sultan Kudarat po kasi meron po tayong devolution po yung pag-approve ng permit. Kapag 5 hectares up po, yun po yung sa amin, sa region. Pero kapag 5 hectares below po, si province po yung nagbibigay ng permit. Si province? Yes po. Okay. Tapos nagkakuan po kami, tawag dyan po, yung agency po na nagbubuo doon is isa po sa members ng Provincial Mining Regulatory Board po ng province, isa po doon sa mga technical working groups, and yung officers po doon is galing po din sa MGS po, Mines and Geoscience Services, to have some oversee din po doon sa ginagawa ng approval ng mga province din po natin. Okay. So sir, meron tayong tinatawag na comprehensive land use plan, no? Yes, yung po. ating ginagawa or dapat meron yung ating mga local government unit. Yung ating mining activities pa naka-ankla rin sa ating CLUP? Yes po, ma'am. In fact po kasi is isa rin po kasi doon sa tawag yan, sa nangyari, for example po, yung nangyari na CLUP review din sa Parang and Buldon, kasama rin po kami doon. Yes, na kung saan binibigay po namin sa kanila kung saan po yung mga prospect na may mga deposit, for example sa Buldon and Parang, kung saan po yung mga concentration ng sand and gravels natin, na may pwedeng maging pagkukunan in future, just in source case, ng ating mga source natin po. So, ganun pala, sir, no? So, ibig sabihin, identified ang ating local government units, yung possible mining sites, binibigay po ng Menre. Yung, yes, yung possible po. Yes, possible na pagkukunan, correct, mashallah. At, syempre, sir, kunyari ako ay may balak, no? Na maging, miner? Miner bang tawag dyan? Sa mga yan, kunyari, gusto ko nang kumuha ng mga nickel, kunyari yung tawi-tawi. Yes, kabilang doon sir yung 5 hectare na tawag dyan, kunyari kung more than 5 hectares sa region. Ay, iba naman po yun. Sir, nickel pag sa 5 hectares po, pang sand and gravel lang po inquiry. Pero kapag mga nickel minings na po, yun na po yung
umabot ng hundreds of hectares. So, yun po yun. Okay, so talagang regional office yun. Yes po. Sa inyo, Regional kumukuha ng po. permit. So, kunyari sir, if I plan to venture into this business, ano yung mga kailangan kong mapeles na kunin sa inyo, sa Menre? Sobrang dami po. Ano ang dapat kong gawin? Una po kasi doon, before po ko namin kayo mapapayagan mag-extract, ng example, nickel, una pong hanapin dyan yung kailangan po kasi yung mag-apply ng exploration permit po muna. Yun, Kailangan po munang i-explore yung area kung meron ba talaga siyang minerals. Okay. Just in case po kasi kapag wala pong exploration natin, maghuhula tayo. Ilan ba kayang nickel ang makuha natin dito? Ilan po bang grado? Kasi may grading po kasi. May grading dito? Grading po kasi syempre naman, kahit sabihin natin may nickel pero wala namang grado. So, magiging useless lang din yung pagkukuha mo doon. So, yun po, kasi kailangan po natin talaga yung exploration permit. Okay. Para makikita natin, may basihan tayo doon sa permit na bibigay namin sa inyo kung pwede ba siya, viable ba siya na project or So, hindi. you go to the area, sir? Hindi po. To do this exploration? Si applicant po dapat yung kukuha ng exploration permit, mag-hire po ng mga geologist, magkakandak ng reconnaissance or survey doon sa area, tapos yung mga results pa is bibigay po sa amin para magiging basis po yun namin kung ano po, or kung example, kung ang in-apply nyo po is malaking area, like example, 1,000 hectares. Okay. Tapos yung nakita namin is siguro yung viable lang para pag yung is around 300. 300 lang. So makikita natin kung ilang areas yung ibibigay natin sa ganun. So kailangan po namin yung exploration permit, yung po magiging basihan natin dun sa pagmimina po. Okay. Pero before po dun, ma'am, kailangan kasi mag-secure muna yung applicant ng Environmental Compliance Certificate That's naman it. po from the EMS kasi nga disturbance po yung land nang nangyayari. Totoo. Tapos ang dami po pong requirements like dapat consent from the indigenous people kung under the ancestral domain. Okay. So kasi kailangan yun, consent nila, and then consent din po ng local government na magsabi there's no objection sa nangyayari. And then yung technicalities din po, yung environmental work programs niyo na dapat pirmado po ng mining engineers, yung work programs po nila, pati yung kanilang social development programs po. Kaya nga sabi ko kanina, since nga may nakuha kang minerals doon, dapat hindi maiiwan yung social development doon sa area, and then yung environmental protections din po. Right. So ang dami pong papeles actually kailangan po mabusisi rin po yung pag-apply. Hindi pong biro po yan. Yes, that's right, sir. Nako, akala ko kasi napakadali lang, no? Kung gusto mo magbina, sige, mina ka dyan. Okay. Pero in terms kapag mag-design and gravel naman po, madali lang man po yun. Kunyari, more than 5 hectares. More than 5 hectares, madali lang po. Ang una pong hinahanap namin is yung Environmental Compliance Certificate lang naman po. ECC, and then yung rehabilitation program nyo, work program nyo, pati yung social development programs, kasama rin po yun. Okay. Then hindi pa rin po nawawala yung local government consent po, kasama rin yung IP. Kasi kailangan po always silang may consent with no objections po dapat lang. Yung community, no? Yes po. Okay. So, community plus the LGU, kailangan din. Okay sa kanila yung gagawin mong pagmiminaw, pagkakalkal. Ayan, and nako. So, itong ECC, may mga requirements dito, sir? Yes po, sa kabila po naming services yun. Another po requirement yun sa Environmental Management Services po yung kinukuha na yan. EMS? Yes po. Okay. Na kung saan po nakalagay doon kung any hazards po na ma-incorporate sa activity nyo, dapat meron ka mga critical measures po na nakahanda para salagin yung mga hazards na po yan. That's right. Sir, do you monitor the activities of these miners? Yes po. How do you do it, sir? For the nickel mining po is meron kaming annual monitoring para doon sa kanilang yung tenements po, yung kanilang permit, safety, health, environment. And then aside from doon sa malaking company po, meron tayong quarterly review rin po. Every quarter, may multi-party monitoring team po na mag-check dun sa company. Kasama naman po doon yung technical namin sa MGS, local government unit, NGO, pati yung mga environmental advocacies po kasama rin po doon. So lahat po di-check po yung tawag dyan, yung area, kung ano yung mga environmental impacts nila doon para ma-address po kaagad just in case. Tapos marami pong monitoring, may mga social development monitoring, environmental protection, kasama rin po, ganun po. So, even yung rehabilitation, yung mga numbers of trees na tinanim, dapat makuha, parang ganun. And then, para naman sa small scale natin, yung mga quarries naman po natin.
semi-annual naman po yon. Twice a year Twice a namin year. ginagamit yon. Halos kaparehas din sa mga nickel mining pero mas lesser po yung coverage lang naman po. Okay. So sir, nabanggit niyo po kanina, napaka makuti pala itong itong industriyang ito. Nabanggit sir ninyo kanina na below 5 hectares sa province na, Yes, di ba? Sa case ng Maguindanao del Sur and Maguindanao del Norte, saan po ang provincial offices ng MENRE? Sa Maguindanao del Norte sa atin. Katabi lang po sa loob din po ng MENRE office. Parang sa amin din, no? Sa SJ. Sa MJS, sa Maguindanao del Sur, hindi ko lang kabisado kasi yung opisina nila. Kasi hindi pa ako nakapunta doon. Sorry po kasi mahigit 1 taon lang po ako sa... bago ka lang yes po, sa MJS. Private mining practitioner po kasi ako. Okay. So more than, magto 2 years ako this May actually. So more than 1 year. Kaya hindi ko masyado alam yung mga other offices po. So, sabihin sila, the pirate ka rin Yes po. ng MENRE. So, sige. So, masaya ka naman sa MENRE sa ngayon. Yeah, sa ngayon po. Kasi mas... personal, no? Magtanong. Sige, masya Allah. Alhamdulillah. Okay. Dahil nakakatulong ka, sir, sa pag-regulate itong ating mining activities ito po sa ating rehiyong Bangsamoron. Ako. So, ganun pala yun sino, sir, yung tawag dito? Pag-province sa Penro, no? Province po yung Penro ba yung aside from the Penro yung regional governor provincial governor pa. Provincial governor magbibigay ng kasama po si governor sa magbibigay ng permit po. Okay, there kaya nga merong parang yung mangyayari is merong parang committee yung Provincial Mining Regulatory Boards. Kasama po doon yung director namin pati si governor po. Sila po yung parang yung team na re-review ng mga mining po nila doon. Okay, there you go. So it's a team effort, no? Yes po, kasama effort. ng local government po yan. That's right. Para yung lahat ng aspects, no, kabalay-nariya ay ma-check, no? Yes po. Nitong ating mga authorities sa ating lugar. Para ito all for the safety, no? At saka sustainability ng ating komunidad. Ang pinaka-importante kung meron tayong regulation. Sir, what if, kunyari, sa inyong monitoring, meron kayong nabisto o meron kayong nalaman ng mga irregularities ay mga kulang, ano ang mga sanctions sa mga ganito? Nakadepende po kasi naka-angkla pa rin tayo nun sa Republic Act natin sa 42. So may different sanctions po doon from fines, penalty, cease and desist, suspension, and then other yung mga legal criminal charges pwede rin po. Nakadepende po kung ano yung mga violations nila. That's right. Depende sa kung gaano ka no? Kung po, ganun. Nakadepende po. Sample po, kung minor lang naman, kadalasan fines. Kapag medyo major, suspension to cancellations. Cancellation talaga ng And then, kasama rin po, example, kung major na rin talaga, kasama rin po kasi yung president ng companies na bibigyan ng criminal charges din po. Kasama rin. Kasi ganun po kabigat yung sa mining. Yes po. Kapag may mga kapag may mga pagkukulang or discrepancies po na nakita or ganun pa kasi naka-angkla pa rin tayo kasi may national law po tayo na always po tinitingnan po. Correct. Parang sa amin, sir, no? BP 20, anong sa atin nakalimutan ko na. BP 22 at yung ating PD 907 sa ating tawag ito, socialized housing at sa ating condominium. Yan. Nakaangkla pa rin sa national laws. Katulad ng MHSD sa regulation naman na ginagawa ng MHSD. Okay. So, ikaw ba kapalay dala, may tanong ka pa sa ating resource speaker? May ano po yung mostly na mga staff ng MENRE? Obviously, engineer po kayo, but you have geologists, biologists, staff sa ngayon po kasi is meron kaming mga mining engineers. Sa pagkakalam ko, we have 4 under the service, sir, no? Under the services po. Medyo mahirap po kasi maghanap ng mining engineers po dito. Unlike sa other professional. Parang konti lang yun na Yes specific pa siya masyado. Anong school lang nag-o-offer ng course na yun? Then, meron din po tayong mga geologist na kasama. Kasi kaya sabi ko sa inyo, mining and geologic activities po under MENRE. So, yung mga geologists po namin, kasama po yung sila nagbibigay ng mga hazard certification, hazard assessment sa mga munisipyo, municipalities, areas po. Totoo. So, mapare-assure na hindi lang administrative works ang hawak ng MENRE, kahit na maraming nabanggit sir ng mga permits at kailangan pagdaanan na bureaucracy, yung tipong talagang may expertise sila Yes po. sa
ano ang actual nangyayari sa field. which Kung is may always nice. pagkukulang po ng mga staff, for example, activities, we trained naman po. Lahat ng po ng mga tao namin is competent Of course, because we Totoo do yan, some sir. trainings din. Ganun. Correct. Para ma-share din namin yung ideas namin for the other non-mining and geology professions para malaman nila. So yan yung kay importansya, no, na may iwasan natin yung mismatch Yes. sa ating recruitment sa bawat opisina. Ito sa ating rehiyong Bangsamoro. Dapat yung kinukuha natin ay sakto doon sa trabaho ang gagampanan nila. Parang sila na nasa mining and geoscience. So kailangan may geologist, may mining engineer. Sir, curious lang ako, sir, sa Bangsamoro region ba meron tayong eskwelahan kung saan pwede mag-aral ng mining engineering? Wala po. Wala, no? Pinakamalapit sa Kayo, sir, atin saan kayo nag-aral? graduate po ako sa Palawan State University sa Puerto Princesa. Ay, mashallah. So, Naku, doon po nainggit ako si Kabay na Hansen. graduate. Puerto Princesa. Yung pag-aaral ng mining engineer, yung pagpalawan. Yes. Palawan. Yung pinakamalapit po natin Okay. na school dito is USEP sa May Davao. Sa Davao, meron. Okay. Hindi ko lang alam kung yung MSU meron pa silang mining engineering MSU course. Marawi? No. Parang Or Marawi. Maguindanao? No, MSU Marawi. Main, sa main. Parang ganun. Hindi MSU ko lang Marawi. kung okay pa yung program nila doon. Pero yung meron sa atin sa Davao, sa USEP pa. Okay, so there you go. Kabalay na rin, in case, no, yung mga anak natin, kamag-anak natin, na nais na maging Padala mining natin sa Palawan? engineer, ipadala sa Palawan. Or sa sa USEP pala, meron pala sa Davao, pinakamalapit sa atin. Ayan, ang dami na hong naibigyan ng detalye ang ating resource speaker ngayon. Sir, we would also like to know from you, ano ba ang pagkakaiba, baka makalimutan natin, no? Nitong regulation ng mining sa ibang regulatory activities ng MenRe. Kakaiba Mas kailangan paano ng ba? permit. Mas tawag ito, iba bang permit or magkapareho lang? Magkakaiba po eh. Magkakaiba. Kasi sa other services, for example po, doon sa forest, iba naman po yung permits na kailangan nila. May anchor din po yun sa national government po yung kailangan. Basta po sa amin, kapag terms of mining, yun po yung sa po namin talaga, yung jurisdiction mandates po namin. Would the ECC be the common permit? It's prerequisite po ng mining activities po. So for So other kahit po na activities- kompleto kayo ng mining documents or requirements, kung wala kayong ECC, hindi po namin i-review. General na siya. Yeah, So- General let's- requirement. Let's say sa forestry, kailangan din nilang ng ECC. Kasi Yes po, kasama rin po. Kasi ano yung term? Disturbance siya sa area? or Ecology nung ano, sa ecology tama. naman. And of course, sa atin nga eh. Yeah. Even our Nag-hiling housing tayo ng projects, we ECC para should sa housing get projects. ECC from the Ministry of Environment, Natural Resources, and Energy. Kasama Ayan rin po doon sa, example sa housing project Yeah, po, that's yung ginagawa, ang sa amin naman, ng trabaho namin doon, yung geological site scoping assessment, na kung saan po, tinitingnan po ng mga geologists namin yung mga hazards po doon. Correct. Kung saan po yung may kung hazardous po kayo for floods, landslide. Totoo, at sir. kung doon pa rin po yung area, ano yung mga measures na ating ilalagay just to mitigate or to control po yung mga hazards. Totoo na po. yan, sir. So, dapat yun pala, po. kasama kayo during the validation. Kasi Yes. aside from our Environment, Land Use, and Urban Development Division, yun naman, sir, yung parang katuwang ng ating housing at yung ating PDD sa pag-ensure na safe yung ating Yes. area na tatayuan ng ating mga housing units. So, kailangan din pala ang ang MenRe na kabilang sa team na mag-validate ng ating mga areas, prospective areas for our housing projects. Isa sa mga hindi masyado makita sa mga post natin is mga before and after pics ng lugar bago Yeah, tayo totoo. magtayo ng mga pabahay. Correct. Like I believe may isang project tayo na talagang flat yung taas ng isang bundok para ma-level yung foundation ng housing projects natin. So, Yeah, talagang malaking disturbance siya sa... I guess they have pictures ka balay na Ria, pero hindi natin hindi na siya na-feature Kasi sa mga post natin. Hindi kasama For yung reporting ating purposes siya. hindi kasama yung team natin sa mga validation na yan. Yung ICS for documentation. Pero malaking part din ng MenRe actually sa mga CLUPs, mga comprehensive Yes, land po. use and That's right. planning Kasama natin yan sa ating tawag ito PLUC?
Provincial Land Use yes. Committee? Yes. Provincial Land Use Committee na nag-approve ng ating mga CLUP ng ating different LGUs. Halos lahat ng CLUP activities namin kapag from the ground up yung LGUs ng training, talagang top ang MENRE, of course, the other line agencies. Yes, Kung saan nagagaling din yung mga datos ng ating local government units. Yes. Kailangan nila ng sectoral data na ipapopulate nila sa kanilang comprehensive land use plan. Does MENRE have provincial municipal officers, like environmental officers ang Meron po, tawag? tawag po namin is yung PENRE office. PENRE, Provincial Environment Natural Resources and Energy Yes po. Office. Lahat ng province po may PENRE po kami. Tama nga, Penreo na pala. Parang nasa ano pa rin ako no, 2000 something. Penro pa yung sinasabi ko, Penreo na pala ngayon. No? So for leveling off, kung may concerns ang mga mamamayan on any environmental, kumbaga, queries, like may nakita silang illegal logging or may kwan sila ng hindi dapat ginamina na lugar, can they approach Penreo? Or, Yes po. Once they approach yung PENREO po, agad po yun sila magbibigay ng report sa amin sa office for validation din po. So, ganun po yung system. Or they can direct to our minister or sa MGS office para mas Correct. Yun naman ang kahalagahan ng ma-empower natin yung ating provincial offices, no? Yes. Sir Jamil. At dahil dyan, Sir Jamil, ano po yung mga ibang aktibidades na sinasagawa ng MENRE aside from this mining regulations? Aside from mining regulations po, kasama rin po namin sa mandates po rin namin yung mga, lalo na sa aming geology department po, yung una tinatawag namin na geological mapping. Kung saan po, bawat municipality po, paunti-unti po natin, minamapa po natin kung ano yung mga geological tectonics po doon, geological tectonics, morphology, medyo technical na po. So, for short po, minamapa po doon kung ano yung, nasaan po yung mga fault line natin, nasaan yung, tawag yan, yung kadalasan yung movements kapag may earthquake, kasama po sa geologic mapping po, lahat po noon kasama. Does it foresee earthquakes? Akala ko sa FIVOX. Kasi aside from the FIVOX, meron po, kasi kailangan po rin kasi yun para sa quad po. Kasi environment pa yun, Yes no? po. Yes, that's right. Kasi kasama rin po yung sa reports na binibigay rin po sa mga municipalities po, parang ganun. Okay. And then second po is yung meron din tayong, yung conduct po yung geohazards and risk assessment po. So, within this po, each municipality po kasi ito ginagawa. So, yung mga geologists po natin doon tinitingnan saan yung areas, for example, sa certain municipality, yung prone for landslide, prone for floods, prone for other geological hazards po. Kasama rin po yan doon. This is a routine Yes activity? po, parang may target po kami parang in a year 3 to 4 municipalities. Sinong mga targets ngayong hindi ko lang siya kabisado, pero nasa parang sila. So since nga na medyo kadalasan naabot to ng months, yung geohazards. Kasi lahat po ng barangay po, nilalakad po yan nila, yung mga bundok inaakyat, check po lahat yon. Talaga, sir, ha? Yes Actual po. na, Yes okay. May drones na ngayon ng MENRE para mas mapadali aside from siya? drones po, pwede pong drones. Kasi kadalasan po, kapag pupunta, for example, kukuha po kasi yung mga samples ng bato, samples ng lupa, kasama rin po kasi yun. Yeah, those physical, na kailangan po. hawak natin. And then yung last po, yung tulad yung sinabi kanina po, aside from the mining, geohazards, geological mapping, yung geological site scoping assessment po. For example, lahat po ng mga government projects na kasama yung pagpapatayo ng infrastructures, building, always po kailangan po yung site scoping po from our office po. Site scoping. Yes po. Makakuha na po yun siya, requirement na po yun siya sa lahat ng mga government infrastructures po natin. Yun, may site scoping pa, ha? So, mga infrastructure projects natin dyan and efforts na gagawin natin sa ating rehiyon, importante po yun. According to our MENRE visitor here, official, speaker, kailangan natin i-comply yun sa ating mga gagawin mga infrastructure projects. So, aside from those, meron pa kayong gustong idagdag? Yun na naman po. Okay. Sir, maalala ko siya ang aking nanay, dati yung empleyado ng DNR, dati. So, under sa ecosystem specialist. Yun ang kanyang work during that time. So, ito malapit sa puso ko itong menu na ito dahil nung bata pa ako talagang I always visit my mother in the office. Pero sa ngayon, na siya ay bumalik na. So, ito ho. And,
Dahil dyan, nalaman na ho natin lahat, sir, ang ating mga dapat malaman mula sa inyo as our resource speaker sa ating 263rd episode, ang ating programang MHS Delivers. So by now, sir, we would like to listen to your final message para sa ating episode ngayong araw na ito, sir. Yes po. So, yung pagmimina po kasi sa ating region is plays vital role po, no? Lalo na sa ating regional economy. But we ensure you in the MENRE that it should not be it should never become at the expense of our community and environment. So we in the MGS are dedicated para po sa pangalagaan, lalo na sa amin. We are Muslim mining engineers in BARM. We want also BARM to be into sustainable development po in terms of mining po. Mashallah, alhamdulillah, very well said. Sir Jamil, louder. Yan. Diba? Wala ka pala ni sir, no? Matanog is Maguindanaon word that means malakas. Ano bang loud sa... malakas na tawag. Malakas, no? Matanog. Malakas. And also, the name of one of the municipalities of Maguindanao del Norte. Tama, sir, no? Matanog. Andyan po yung aking best friend. Shout out to you, Mas Rifa, sa ating local government unit ng Matanog. Thank you so much again, sir. That has been our resource speaker ngayong araw na ito para sa ating episode. Ang ating topic was mining regulations in the BARM. Si Sir Engineer Jamil Matanog. Ayan, sir, please stay para sa ating photo pamaya. But before that, Kabalay na Ria, it's 12:11. Nakatingin sa akin sa Kabalay na Jeffrey sa kabilang kwarto. Kabalay na Ria, ano ang iyong magic 3 questions for our episode today? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At para sa ating segmentong KKK, kung saan inyong kasagutan sa aming katanungan ukol sa kaalaman ng ating programa, ang posibleng magpapanalo sa inyo ng 100 peso load. Ipadala lamang ang tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. Muli, numerong 0955-799-4778 para sa inyong kasagutan sa aming katanungan ukol sa kaalaman ng ating programa. Okay. At ang ating unang tanong ay, ano ang 4 na numero ng Republic Act para sa Philippine Mining Act of 1995? So, nabanggit po kanina ni Engineer Jamil ang Republic Act na ito na kailang beses kung saan basihan po ng MENRE para sa kanilang mga sinusundan na legalities para sa kanilang operations. Okay, second question. Second question, ilang hektarya ang kailangan para mahulog ang isang mining operation sa provincial level? So ano ang maximum na hektarya para maabot sa provincial level ang isang mining operation? So any more than that, nasa regional level na siya at hawakan na siya ng MENRE. Pero before that, probinsya muna. Sige. Third question. And ang ating third question, sa lahat na geological activities ng service kung saan nabibilang si Engineer Jamil, magbigay lamang ng isang activity. Isa lang. Isa lang. Okay. So, geological... Masyado namang dinalian ng geological, question. Magbigay ng isang geological activity na ginagampanan ng service under ni Engineer Jamil. Engineer Jamil, ulit po ng pangalan ng service ninyo, please. It's Mines and Geosciences Services. One more? Mines and Geosciences Services. Mines and Geosciences Services. So, with that, yun po ang ating segmentong KKK. Muli, ang ating first question, number po ang sagot. Republic Act number ng Philippine Mining Act of 1995. Second question, number ulit ang sagot. Ilang hektarya para mahulog ang isang mining operation sa ating provincial level. And third question, group of words, magbigay ng isang geological activity na ginagampanan ng Mines and Geosciences Service ng Ministry of Environment, Natural Resources and Energy. Okay, so there you go, Kabalay Daria, thank you so much sa ating KKK portion ng ating programang MHS Delivers. Before we end our program this day, can we make pasada? Pasadahan natin yung ating mga comments sa ating Facebook page.
Una dyan, sabi ni Israfel Ibrahim, Assalamualaikum, watching from Eskia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Na sinundan ni Tyrone Luis, ang ating HR head, na sabing Assalamualaikum, Ramadan Mubarak. Shout out from your office, from our office. And your office too. Ito talaga aming HRM mo, okay? And Yes, na sinundan naman ni Ansari Amir Noor watching from PHSDO Lanao del Sur. And si Janay Saki, si baby, sabing Assalamualaikum, watching from PO Maguindano del Norte. I would like to read this. Okay. Nakabasa kay baby. From our super cool Director General ng MHSD, Ismail Ibrahim, watching now from the holiest land on earth. Mashallah. Salam sa inyong lahat, mga kabalay, mashallah, sir. Please remember us, no? Just yung katayuan ngayong araw na ito, mashallah, alhamdulillah. So, ingat po kayo. Gusto isunod sa Yes next po, likod. kasunod po si Sir Boy Gonzales. Hello mga kabalay, I guess. Si Sir, Sir ha? Boy ng Civil Service. Yes, that's right. The last time we saw you was in Davao, para sa ating ora-ora. Yung ating training, he was one of the speakers sa ating training na yan in Davao, particularly in, anong hotel yun? Nakalimutan ko. Baka magkita kami ulit sa SDC3, inshallah. Ano? Naku naman! Habang inaalala nila yun, nag-chat din po si... Acacia, yes. Acacia. Acacia Hotel, Acacia Hotel, Acacia. Achacha. With that, sunod po sa kanila si Mrs. Pandicha, ang ating record section head. Salam mga kabalay, so watching from MHSDRO. See you later, Alligator. Inshallah. And from one of the members of our back secretariat, shout out po. From Yun lang. Farmers. Farmers. Kayo pa rin ang sunod, Ate Sally. Ikaw lang may sige. karapatan mo Ikaw sa lang ito, talaga. Sally. Okay, from the chief of our Policy Development Coordination and Regulation Division, watching from a distance. We Diba? missed that. Tagal na rin since last na nagkanyo. Ramadan Mubarak. And we also have from Patma H. Ismael, ang sabi watching from Basilan. And also mashallah. Adan watching from TRS and Salam Sir Jam. Ooh. Si Adam Abdullah Bilon again. Do you know him, sir? Parang familiar sa akin. Adan Abdullah ito, no? I think, Adan. Adan. yeah. One of our One of technical our staff. Mappers. Baka na-training From niyo environmental sa CLUP. Course. Baka nakita sila sa ano. Yes, that's right. Okay. And with that, Salam sa inyong lahat dyan. And with that, tayo ho ay wrap up na ng ating program ngayong araw na ito. Ang ating 263rd episode ng ating programang MHS Delivers for March 12, 2026 and the 22nd of Ramadan, 1447. Sa ngalan ho ng ating mga napakamabait at napaka-supportive na leaders sa MHSD, ang ating Officer in Charge and Deputy Minister Aldin Asiri at ang ating Bangsamoro Director General Ismail Ibrahim at sa ngalan nina ako pong inyong lingkod Bangsamoro Joy Bint Emran Muhammad. At ako po nilingkod Bangsamoro Sari Palat sa ating mga kasamaan sa ICS, Sir Datunas A. Daud, Sir Elman Suarez Sugat, Ma'am Jasmine A. Langgi, at sa ating kasamaan sa DXMS Technical Side, Sir Jeffrey, maraming salamat po sa pagsama sa amin sa episode na ito. Yes, that's right. Thank you so much mga kabalay. At ito po ang inyong lingkod, Salembay Abdullah na palagi pa rin nagpapaalala sa atin na isagawa ang ating bawat gawain ng mayroong pagmamahal at kasiyahan. At syempre, gabay ang ating mga hashtag na hashtag trabaho ko, ibada ko, hashtag work with excellence and perfection, hashtag our home, our dream, and hashtag building community, building ummah. Wabillahi tawfiq wal hidayah, with Allah comes all success and guidance. Kami ho ay nagpapaalam na at palagi pa rin bumati sa inyo na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and Ramadan Mubarak. Sumainyo ang programang MHS Delivers mula sa inyong mga kabalay na tagapagbigay impormasyon ukol sa mga tulong at serbisyong teknikal, pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin B. Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Abdul Rauf A. Makakuwa. MHS Delivers. Ang mga pananaw at opinyon na ipinapahayag